views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Radio Agri 90.1 FM management. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga listeners at syempre sa ating mga live viewers through Radio Agri 90.1 at DA Filmic Facebook page. Ako po si CJ. At ako naman si Akin. Kayo po ngayon ay nakatutok at nakikinig sa Coco Talk, usapang shared facilities for processing. Ito ang programa kung saan ating tatalakayin ang iba't ibang topics, impormasyon, balita at usapin patungkol sa Coconut Farmers and Industry Development Plan, Integrated Processing of Coconut and Downstream Products o Shared Facilities component ng Department of Agriculture, Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Dito lamang yan sa Radio Agri 90.1 FM Filmneck, Kasaganan para sa bayan. Bago tayo magsimula sa ating programa, batiin muna natin ng isang magandang hapon ng ating Director 4, Dr. Janisha G. Alvinia, ang ating Director 3, Sir Joel Vidator, ang Interim Head of the CTF FMOD, Engineer Bartolome S. Tesorero Jr., ang Chief of the Applied Communication Division, Sir Elijah Z. Davalos, and to the rest of the Division Chiefs of Filmic, magandang hapon po. Nice rin naming batiin sina Sir Jet Molek Subaba, ACD Steep Section Chief, Ma'am Bess G. Magararu, ACD Steed Section Chief, sa aming mga kasamahan sa Applied Communication Division at sa bumubuo ng Filmic Community. Pero bago po natin simulan ang ating episode ngayong araw, ay halina't pakinggan at panoorin ang Coco Balita para sa mga panibagong news and updates sa CFIDP SFP. CTF FMOD Transition at Division Meeting, ginanap. Kinanap ang CTF FMOD Transition at Division Meeting noong May 4 na dinaluhan ng mga unit at cluster na katuwang sa pagpapatupad ng CFIDP SFP kasama ang mga kinatawan mula sa ACD, TNTD at EDD kung saan ibinahagi ang accomplishments at updates sa implementasyon ng programa. Kasabay nito, formal ding tinanggap ng CTF FMOD ang bagong interim head na si Engineer Bartolome S. Tesorero Jr. Coconut Processing Facility sa Region 4A, patuloy ang konstruksyon. Nagsagawa ang Filmec ng site validation noong May 5 at 7 sa Quezon at Cavite upang masuri ang progreso ng mga itinatayong pasilidad kung saan sa Tagkawayan, Quezon ay natapos na ang primary structure, ngunit kailangan pang tapusin ang internal systems at ma-deliver ang mga makinarya bago turnover. Habang sa Magallanes, Cavite ay tuloy-tuloy ang structural works at pagpapalawak ng building site para masigurong on track ang konstruksyon ayon sa itinakdang schedule. Awarding ceremony at inception meeting ginanap sa Quezon. Nagsagawa ng DOLE SAWP Awarding Ceremony at Inception Meeting noong May 6 sa Tagkawayan, Quezon para sa sama-sama sa Kaunlaran Multipurpose Cooperative na dinaluhan ng mga kinatawan mula sa PCA, ATI, Filmec, DOLE, LGUs at private sector bilang suporta sa kooperatiba. Tinalakay naman sa Inception Meeting ang mga susunod na plano at partnership para sa operasyon ng kooperatiba. Filmec, dumalo sa Senate hearing ukol sa CFITF Act. Dumalo sina Director 3 Joel Vidator at Dr. Andres M. Tuatis Jr. sa public hearing ng Senate Committee on Agriculture,
food and agrarian reform na pinangunahan ni Senator Francis Kiko Pangilinan, kung saan dito ay tinalakay ang mga panukalang may kaugnayan sa implementasyon ng Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act. Inilahad din dito ang financial at physical accomplishments ng PhilMec mula 2023 hanggang 2025 at nagbahagi rin ng saloobin at mungkahi ang mga representatives ng CFCs. Natunghayan po ninyo ang Coco Balita para sa news at updates ng CFIDP Shared Facilities for Processing. Kung meron po kayong katanungan, mag-text o tumawag lamang sa aming hotline na 0962-119-7445 o mag-message sa aming mga social media accounts at Radio Agri 90.1 Filmex sa Facebook, X at Instagram o sa aming Facebook page at DA Filmec. Magandang araw pong muli at welcome sa ating mga viewers at listeners. Sa ating nakaraang episode ay tinalakay natin ang mga pagbabagong isinagawa sa pagpapatupad ng CFIDP program para sa mga susunod pang taon. Ano-ano nga ba ang mga pagbabago sa Revised Coconut Farmers and Industry Development Plan 2024 to 2028? Inaprubahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFIDP 2024 to 2028. Layunin nitong mapataas ang produksyon at kita ng mga magniniyog, mabawasan ang kahirapan, at mapabilis ang modernisasyon ng industriya ng niyog sa bansa. At sa ilalim ng Memorandum Circular No. 84 na nilagdaan noong May 21, 2025, formal na inadopt ang updated na CFIDP na nagsilbing rebisyon ng naunang plano para sa 2022 to 2026. Isinama rito ang mahalagang pagbabago batay sa mga naging issues at challenges sa pagpapatupad ng programa. Layunin ng CFIDP 2024 to 2028 na magpatupad ng mas malinaw at epektibong mga programa para sa mga coconut farmers. Kabilang dito ang social protection, trainings, capacity building, at pagpapalawak ng access sa makabagong pasilidad at support services. Hindi lamang production ang focus ng CFIDP, kundi ang kabuuang pag-unlad ng kabuhayan ng mga coconut farmers, mula pagtatanim hanggang sa pag-harvest, maging pagpuproseso at pagbebenta ng kanilang mga produkto. Dahil ang layunin nga ng programang ito ay maiangat ang kanilang kabuhayan at mabigyan sila ng mas maayos na kinabukasan. Ang PCA ang nangungunang ahensya sa pagpapatupad ng CFIDP. Inatasan din ang iba't ibang ahensya ng gobyerno, mga state universities and colleges, government-owned and controlled corporations, government financial institutions, at mga local government unit na makiisa at suportahan ang mga program at proyekto nito. Ang pondo ay nagmumula sa Coconut Farmers and Industry Trust Fund, alinsunod sa Republic Act No. 11524 at sa existing appropriations ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Samantala, ang revised CFIDP ay bunga ng malawakang konsultasyon mula sa stakeholder forums, coordination meetings ng implementing agencies hanggang sa public consultations kasama ang mga coconut farmer cooperatives. Isa sa mga pagbabago sa programa ay ang restructuring ng mga programa. Mula 6, ginawa itong 7 pangunahing components. Social protection programs, training program for coconut farmers and their families, coconut farmers organization and empowerment through cooperatives, coconut hybridization program, community-based farm enterprise development, integrated coconut processing and downstream products, at support service programs. Sa kabuuan, ang CFIDP 2024 to 2028 ay inaasahang magbibigay ng mas matibay na direksyon para sa pag-unlad ng industriya ng niyog para sa mas maunlad na kinabukasan ng ating mga coconut farmers.
Para mapanood muli ang mga nakaraang episodes ng aming programang Coco Talk, i-type lamang ang Radio Agri 90.1 FM sa YouTube at i-click ang like, share at subscribe, pati na rin ang notification bell para updated sa aming latest uploads. At para sa ating episode ngayong araw, itutuloy natin ang talakayan sa mga pagbabagong isinagawa sa pagpapatupad ng CFIDP program para sa mga susunod pang taon. Ano-ano pa nga ba ang mga pagbabago sa Revised Coconut Farmers and Industry Development Plan 2024 to 2028? Pero bago natin ituloy ang ating talakayan at para na rin mas magkaroon pa ng ideya ang ating mga listeners at viewers tungkol sa programa, halina't pakinggan at panoorin ang video patungkol sa CFIDP Shared Facilities for Processing. Isa sa mga pangunahing programa na ipapatupad sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan ay ang pagtatayo ng mga pasilidad na tatawaging Shared Processing Facilities para sa pinagsama-samang pagproseso ng mga produkto mula sa niyog. Gaya ng ipinag-uutos ng batas, 10% ng taunang alokasyon mula sa Coconut Trust Fund ay ilalaan sa pagtatayo at pagmamahagi ng mga nasabing pasilidad. Hangarin ng programang ito na pataasin ang halaga ng niyog sa lokal at international na pamilihan. Ang Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o PhilMec kasama ang buong pamunuan ng BCA ang siyang mangunguna sa pagpapatupad ng mga aktibidad ng programang ito. Katulong ang pakikipag-ugnayan sa iba pang mga ahensya ng pamahalaan tulad ng DPWH, DTI, CDA, ATI, TESDA, BAI, NDA, HBCDP, DBP o LBP at DOST. Ang mga ahensyang ito ang maghahanda ng mga kani-kanilang work and financial plan sa bawat taon ng implementasyon ng programa. Gayon din ang pangangasiwa sa pagkuha at pag-install ng mga kaukulang makinarya at kagamitan. Higit sa lahat, tungkulin ng pamahalaan na maayos ang paggamit ng pondo at maghanda at magsumite ng mga kaukulang ulat ayon sa pagpapatupad ng iba't ibang mga proyekto. Ang shared processing facilities ay inaasahang magbubukas ng mga negosyong nakabase sa bawat komunidad na nilapatan ng mga praktikal na solusyon sa sistema ng pagproseso tungo sa pagpapaunlad ng lokal na industriya ng niyog. Bukod pa riyan, kasama rin sa programang ito ang pagproseso ng mga sari-saring produktong pang-agrikultura tulad ng kape, kakao at mga alagang hayop. Ang mga pasilidad ay magkakaroon ng angkop at dekalidad na mga makina at kagamitan batay sa panukala o kagustuhan ng mga benepisyaryo nito. Ang nasabing facility ay binubuo ng gusali, kagamitan at makinarya sa pagproseso, mga pasilidad sa imbakan, sasakyang panghakot at pangtransportasyon, kagamitan sa pag-aani ng niyog, mga pangunahing instrumento sa pagsubok at iba pang pantulong na kagamitan para sa pagproseso. Ilan sa mga halimbawa ng itatatag ng mga processing facilities ay mga sumusunod: Integrated White Copra Centrals, Copra Buying Stations, Integrated Coconut Processing Centers, Coco Sap-based Processing Facilities, Coco Coir Processing, Coconut Shell Charcoal Granulating Plant, Coco Food Center, Integrated Processing Facilities for Buko, Cacao and Coffee Processing Centers, Dairy Milk and Livestock-based Processing Centers at Farm Service Crews. Sa pangkalahatan, layunin ng programa ang makapag-ambag sa pagtaas ng kita ng mga magsasaka sa pamamagitan ng pagproseso at pagdaragdag ng halaga sa kanilang produkto. Bilang inisyal na panimula sa unang taon ng programang ito, 500 million pesos ang inilalaan upang tustusan ang paglalagay ng mga angkop na makinarya at iba pang mga pangunahing kagamitan na kinakailangan para maitatag ang mga pasilidad. Ang mga target na grupo ng proponent at benepisyaryo ng programa ay ang mga kooperatiba ng magniniyog,
O kung wala ito, maaari din ang mga lokal na pamahalaan ng mga natukoy na bayan na may malawak na produksyon ng niyog. Gayunpaman, ang mga LGUs na ito ay dapat lumikha ng mga lokal na konseho ng maliliit na magsasaka upang mapagkalooban ng mga mekanismo para sa konsultasyon at aktibong pakikilahok. Natunghayan po ninyo ang video at impormasyon patungkol sa CFIDP Shared Facilities for Processing. Kayo pa rin ay nakikinig at nakasubaybay sa Radio Agri 90.1 FM Filmec, Kasaganan para sa Bayan. Kung meron po kayong mga katanungan, mag-text o tumawag lamang sa aming hotline na 0962-119-7445 o mag-message sa aming mga social media accounts at Radio Agri 90.1 Filmec sa Facebook, X at Instagram o sa aming Facebook page at TA Filmec. Para sa pagpapatuloy ng ating talakayan, mahalagang pag-usapan ito dahil dito natin mas mauunawaan ang mga pagbabagong isinasagawa sa pagpapatupad ng CFIDP program para sa mga susunod pang taon. Sa pamamagitan ng talakayang ito, mabibigyang linaw hindi lamang ang kasalukuyang estado ng programa, kundi pati na rin ang direksyong tinatahak nito upang mas maging epektibo at kapaki-pakinabang para sa ating mga coconut farmers. Ano-ano nga ba ang mga programa at mga pagbabago rito na nakapailalim sa CFIDP? Isa sa mga programang ito ay ang Proteksyong Panlipunan, Pagpapasiguro ng Niyugan sa ilalim ng Philippine Crop Insurance Corporation or PCIC na may 4% allocation mula sa Coconut Trust Fund or CTF. Ang mga programa at serbisyo nito ay ang Coconut Tree Mortality Insurance Product Package at Coconut Yield Insurance Product Package na ongoing naman ang development. Ang mga benepisyaryo nito ay mga may-ari o nangungupahan or yung mga leaseholder o tenant sa niyugan. Ayon sa revised CFIDP, ipapatupad ang Coconut Yield Insurance Product Package or CYIPP na magbibigay ng insurance coverage para sa farm gate value mula sa mga nakatayong puno ng niyog. Titignan din kung pwedeng isama ang life insurance bilang dagdag na benepisyo. Bukod dito, bibilisan ang proseso ng pag-claim ng insurance na target matapos sa loob lang ng 20 araw. Ikalawa naman ay ang para sa proteksyong panlipunan, scholarship. Nariyan ang Commission on Higher Education or CHED na may 8% allocation mula sa CTF. At ang mga programa at serbisyo nito, undergraduate scholarship program na nakasailalim ang stipend, food, educational tours, projects and internet, book allowance, thesis or OJT allowance, pagdalo sa conferences, laptop allowance, at ang mga benepisyaryo nito ay ang magniniyog o anak ng mga magniniyog. Ayon sa revised CFIDP, magbibigay ng scholarship sa mga college students na kasalukuyang naka-enroll o mag-e-enroll sa mga kursong inirekomenda ng PCA. Ang 80% ng slots ay nakalaan para sa mga kukuha ng kursong may kinalaman sa agrikultura o ibang kurso na direktang tumutulong sa pag-unlad ng industriya ng niyog. Habang ang natitirang 20% ay para sa iba pang larangan maliban sa ilang pre-medical na kurso. Mayroon ding programang Proteksyong Panlipunan, Serbisyong Medikal ang Philippine Coconut Authority or PCA na 10% ang allocation mula sa CTF. Ang mga programa at serbisyo nito ay ang hospitalization and medical care assistance na magbibigay ng nararapat na subsidiya at tulong para sa hospital bills at iba pang gastusing medikal ng magniniyog at ng kanilang pamilya. Isa pa ay ang mobile health services na maghahatid ng serbisyong medikal sa liblib at pinakamalayong lugar
o yung tinatawag na geographically isolated and disadvantaged areas sa tulong ng LGU, partners mula sa pribadong sektor, at iba pang ahensya ng gobyerno. Ang mga benepisyaryo nito ay ang mga magniniyog at miyembro ng kanilang pamilya. Ayon sa revised CFIDP, kasama ang national at local government pati na rin ang private sector, mangunguna ang PCA sa dalawang mahalagang components. Una ay ang tulong para sa pagpapagamot at pagpapahospital, na layuning makatulong sa pagbabayad ng hospital bills at iba pang gastos sa gamutan, at ang mobile health services na magdadala ng libreng konsultasyon, laboratory test, at iba pang medical services sa mga malalayong lugar na hirap maabot ang serbisyong medikal. May programa ring libreng pagsasanay ang Agricultural Training Institute or ATI at Technical Education and Skills Development Authority or TESDA na may tig 4% allocation sa CTF. Ang mga programa at serbisyo nito under ATI ay iba't ibang pagsasanay gaya ng farmer level at training of trainers or TOTs, sertipikasyon ng co-learning sites for agriculture, school on the air, farm and business advisory and strategic communication services. Under TESDA naman, iba't ibang pagsasanay na may kaukulang sertipikasyon at pagbuo ng area-based competency standards at training regulations. At ang mga benepisyaryo nito ay ang mga individual na magsasaka ng niyog. Ayon sa revised CFIDP, ang mga training program ng ATI ay iaakma na ngayon sa kung ano talaga ang kailangan sa merkado at ng mga magniniyog, bilang dagdag suporta rin sa ginagawa ng ibang ahensya. May internship program na rin para sa mga anak ng mga magniniyog na isasagawa sa ilalim ng ATI. Ang TESDA naman ang gagawa ng mga competency standards at training guidelines na tututok sa pagpapalakas ng coconut value chain mula produksyon hanggang pagbebenta. Bukod pa rito, mas marami pang coconut-based learning sites for agriculture ang aayusin o i-verify ng ATI para mairehistro bilang mga farm schools sa TESDA at makatulong sa pagpapalakas ng extension services. Ang Cooperative Development Authority or CDA naman ang mangunguna sa pag-oorganisa at pagpapalakas ng mga samahan kung saan ay mayroon silang 5% allocation mula sa CTF. Ang mga programa at serbisyo nito ay ang pagpapatibay ng mga coconut farmers cooperatives sa pamamagitan ng mga capacity building programs, pagsasagawa ng mga social preparations at pagsasanay sa mga coconut farmer organizations at pag-oorganisa ng mga individual na mga magniniyog, at paglalapat at pagpapatupad ng mga support mechanisms gaya ng paglikha ng mga oportunidad sa merkado, audit at registration subsidy, travel and transportation support sa mga kooperatibang lalahok sa mga pagsasanay at iba pa. Ang mga benepisyaryo nito ay mga individual na magniniyog at mga samahan ng magniniyog. Ayon sa revised CFIDP, hindi na magiging saklaw ng mandato ng CDA ang pagtatayo ng mga processing plant at pagkuha ng development management team. Sa halip, prioridad ang pagpapalakas ng mga kooperatiba ng mga magniniyog sa pamamagitan ng capacity building, pag-oorganisa at pagsasanay ng mga grupo na magsasaka, at pagpapatupad ng mga suportang program tulad ng enterprise development, pagpapahusay ng value chain, market matching, subsidy para sa rehistro at audit at networking. Maliban sa serbisyong medikal, mayroon ding programang pagpaparami at pamamahagi ng hybrid na niyog ang Philippine Coconut Authority na may 15% allocation sa CTF. At ang mga programa at serbisyo nito, produksyon ng hybrid na niyog, pagtatayo ng communal hybrid nurseries, planting or replanting ng mga hybrid na niyog, pagpapataas ng produksyon ng hybrid na niyog sa pamamagitan ng pagpapataba o fertilization, professionalization ng pagniniyog, at ang mga
Benepisyaryo nito ay ang mga individual na magniniyog, CSO o pribadong sektor. Ayon sa revised CFIDP, nakatuon ang programa sa mass production ng high-yielding coconut hybrid sa pamamagitan ng hybridization techniques na inirerekomenda ng PCA. In-house seed nut production, pollen production, seed farm establishment, communal nursery establishment, at precision farming through nutrient support of the existing hybrid palms. Ang Department of Science and Technology, Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resources Research and Development or DOST-PCARD ang nakatuon sa pananaliksik para sa hybrid na niyog at may 5% allocation sa CTF. Ang mga programa at serbisyo nito ay Research and Development, Technology Transfer and Promotion, Socio-Economic and Policy, Capacity Building o pagsasanay, at Knowledge Management and M&E. Ang mga benepisyaryo nito ay research institutions, state universities at colleges. Ayon sa revised CFIDP, ia-align ng mga initiatives sa research agenda ng PCA sa Harmonized National R&D Agenda ng DOST at sa Industry Strategic S&T Program. Kasama lagi ang PCA sa mga importanteng evaluation at monitoring ng mga proyekto na may kinalaman sa Coconut Hybridization Program. Magtatayo rin ng sariling knowledge management at M&E team na para mas mapalakas ang palitan ng kaalaman sa pagitan ng mga siyentipiko, eksperto at mga magniniyog. Isasaalang-alang din sa mga research ang pangangailangan sa merkado at mga regulasyon gaya ng paggamit ng organic na pataba para sa mga hybrid. Mayroon ding programang pagtatanim ng kape at kakao sa ilalim ng niyugan na hawak ng DA High Value Crops Development Program na may 3.33% allocation sa CTF. At ang mga programa at serbisyo nito ay ang rehabilitasyon at pagpapayabong ng existing na taniman ng kape at kakao, pagpapalawak ng taniman ng kape at kakao sa ilalim ng niyugan, at pagtatayo ng nursery ng kape at kakao. At ang mga benepisyaryo nito ay ang mga individual at ang mga samahan ng magniniyog. Ayon sa revised CFIDP, layunin nito na makapagbigay ng mga basic post-harvest at primary processing equipment gaya ng mga fermenter at dryer. Suporta rin ito sa hub and node model para mapalawak ang mga taniman at nursery ng kape at kakao, kung saan bibigyang kapangyarihan ang mga kwalipikadong magsasaka at kooperatiba na pamahalaan ang mga nursery sa kanilang komunidad. Bukod sa pagtatanim sa ilalim ng niyugan, mayroon pang pag-aalaga ng native na hayop sa ilalim ng niyugan na programa ng DA Bureau of Animal Industry at may 3.33% allocation mula sa CTF. Ang mga programa at serbisyo nito ay manukan, kambingan, bakahan, at babuyan sa niyugan. Ang mga benepisyaryo ng programa ay mga individual at mga samahan ng magniniyog. Ayon sa revised CFIDP, magkakaroon ng pagdagdag ng module na kabayo sa niyugan para i-promote ang paggamit ng native na kabayo sa mga niyugan. Bukod pa rito, isinama na rin ang mga native na baka at kalabaw bilang katuwang sa pagsasaka sa tulong ng Philippine Carabao Center or PCC. At para naman sa programang pag-aalaga ng baka, kambing at kalabaw sa niyugan or dairy integration, kasama ang DA National Dairy Authority na may 3.33 allocation mula sa CTF. At ang mga programa at serbisyo nito, pamamahagi ng gatasang baka, kalabaw at kambing, at pamamahagi ng mga panimulang kagamitan sa paggagatas. At ang mga benepisyaryo nito ay ang mga individual at mga samahan ng magniniyog. Ayon sa revised CFIDP, ang pagbibigay ng mga basic milking equipment kasama na ang double bucket na portable milking machine sa mga pamalit na pyesa at iba pang kinakailangang tools.
Kasama na rin sa programa ang pamimigay ng dairy na baka o kalabaw na modules. Mayroon pang programang pautang sa ilalim ng CFIDP na nakapailalim sa Development Bank of the Philippines at Land Bank of the Philippines na may tig 5% allocation sa CTF. Ang mga programa at serbisyo nito ay pautang para sa working capital para sa produksyon, processing, trading, marketing at pagbili ng farm inputs, pagbili ng makabagong makinarya at kagamitan, pagtatayo ng pasilidad para sa produksyon, post-production, processing at trading, at re-lending. Ang mga benepisyaryo nito ay mga individual, samahan ng mga magniniyog at coconut-based enterprises. Ayon sa revised CFIDP, ang pinakamababang pwedeng hiramin sa Land Bank ay 50,000 pesos hanggang 90% ng total project cost o sub-promissory note value kung alin ang mas mababa. Kasama na rin sa pwedeng pondohan ang iba't ibang farm projects tulad ng intercrops poultry, livestock at aquaculture na konektado sa coconut farming. Para sa aquaculture proposals, kailangan ng endorsement mula sa PCA na may koordinasyon sa BIFARM. Ang final terms gaya ng halaga ng loan, interest rate, requirements at collateral at kailangang aprubahan muna ng PCA board at ilalagay ito sa term sheet. Department of Trade and Industry, Bureau of Small and Medium Enterprise Development naman ang may hawak sa pananaliksik, marketing at promotion at 5% ang allocation nito mula sa CTF. At ang mga programa at serbisyo nito, pananaliksik tungkol sa mga trends, pagpapabuti ng negosyo at iba pa, marketing ng mga produkto mula sa niyog gaya ng pagpapabuti ng itsura or packaging ng mga produkto, promotion ng mga produkto mula sa niyog sa pamamagitan ng mga lokal at pandaigdigang exhibits, tulong sa pagpaparehistro ng produkto. At ang mga benepisyaryo nito, individual, samahan ng mga magniniyog at coconut-based enterprises. Ayon sa revised CFIDP, ang mga bagong programa ay sinisigurong makakatulong para mas maging competitive ang industriya ng niyog sa merkado. Kasama sa research ang pag-aaral tungkol sa industriya, siyensya, at merkado para suportahan ang mga inobasyon. Ang marketing assistance ay tungkol sa pag-connect ng mga negosyo, merkado, pondo at investors. Sa market promotion naman, may mga advocacy at pagsali sa trade fairs at investment missions, lalo na sa mga lokal na aktibidad. Ang implementation ay susunod sa Enterprise Development Track or EDT na binuo ng PCA at DTI-BSMED. Department of Public Works and Highways or DPWH ang magpapatupad sa mga infrastruktura at makabagong pasilidad na may allocated 10% mula sa CTF. Ang mga programa at serbisyo nito ay ang konstruksyon ng farm-to-market roads or FMRs gamit ang GeoNet at pagtatayo ng makabagong pasilidad. Ang mga benepisyaryo ay mga samahan ng mga magniniyog o lokal na pamahalaan. Ayon sa revised CFIDP, ang DPWH ay magfo-focus sa paggawa ng mga farm-to-market roads at iba pa importanteng infrastruktura sa mga lugar kung saan magkakasamang mga proyekto ng CFIDP para masuportahan ang industriya ng niyog at mga pangunahing bahagi nito. Uunahin ng DPWH ang paggamit ng coconut coir or CocoNet or GeoNet para sa pagpigil ng erosion at pagpapatibay ng mga gilid ng kalsada. Samantala, ang PCA naman ang mangunguna sa pagtukoy ng mga prioridad na lugar para masigurong tugma ito sa pangangailangan ng coconut industry at mga plano ng iba't ibang ahensyang magpapatupad ng proyekto. At syempre, hindi mawawala ang programang Shared Facilities for Processing ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization or PhilMec na may 10% na allocation mula sa CTF. At ang mga programa at serbisyo nito ay ang makabagong makinarya
at pagbuo ng farm service crews. At ang mga benepisyaryo nito ay ang samahan ng mga magniniyog. Ayon sa revised CFIDP, kasama sa sakop ng PhilMec ang pagpapatayo ng mga building, pagbibigay ng processing equipment, transport at harvesting machinery at iba pang kailangang utilities. Ang PCA ang mangunguna sa pagpili ng mga lugar na pagtatayuan base sa tuloy-tuloy na supply ng niyog, logistics, kuryente at tubig, dadaanan at koneksyon sa merkado para mas mapalago ang kita at kabuhayan ng mga magniniyog. At yan ang mga programang ipinatutupad ng mga implementing agencies ayon sa revised Coconut Farmers and Industry Development Plan 2024 to 2028. Marami pa pong mga CFIDP-SFP activities ang maibabahagi namin sa inyo sa susunod nating mga episodes. Kaya stay tuned lang mga kakokotok. Abangan na rin ang mas marami pang balita, updates at kwentuhan tungkol sa mga programa para sa mas maunlad at mas matatag na industriya ng niyog. At para naman po sa ating mga tagapakinig at tagapanood na interesadong maging bahagi ng programang CFIDP Shared Facilities for Processing ng DA PhilMec, narito po ang listahan ng mga kinakailangang dokumentaryo upang maging benepisyaryo ng SFP. Una, ay Letter of Intent to Philippine Coconut Authority or PCA, Notarized Board Resolution, Endorsement Letter from PCA Program Management Office, National Coconut Farmers Registry System or NCFRS Certification, Business Plan, Externally Audited Financial Statement for 2 years, Certificate of Registration from Cooperative Development Authority or CDA, Certificate of Compliance, list of farmers with minimum of 100 members and at least 51% are coconut farmers, lot with proof of ownership kung ito ay cooperative property, at use of rock agreement naman kung ito ay government property with minimum of 30 years, at authenticated articles of cooperation and bylaws, and lastly, existing organizational structure. At yan po ang mga CFIDP Shared Facilities for Processing Documentary Requirements. Muli, maraming salamat po sa ating mga listeners and viewers na sinamahan tayo ngayong hapon. Kayo pa rin ay nakikinig at nakasubaybay sa Radio Agri 90.1 FM PhilMec, kasaganan para sa bayan. Kung meron po kayong mga katanungan, mag-text lamang o tumawag sa aming hotline na 0962-119-7445 o mag-message sa aming mga social media accounts at Radio Agri 90.1 PhilMec sa Facebook, X at Instagram o sa aming Facebook page at DA PhilMec. Muli, ako po si Akin at kayo ay tumutok sa Cocotalk, usapang shared facilities for processing. Ako naman po si CJ at ito po ang programa kung saan ating tatalakayin ng iba't ibang topics, impormasyon, balita at usapin patungkol sa Coconut Farmers and Industry Development Plan, Integrated Processing of Coconut and Downstream Products o Shared Facilities Component ng Department of Agriculture, Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Dito lamang yan sa Radio Agri 90.1 FM PhilMec, kasaganan para sa bayan.